Matapos makumpirmang nagdadalang tao nga si Cheryl, hindi na ito muling umuwi sa kanila dahil sa matinding takot sa ina. Tuluyan na siyang nakisama kay Edward hanggang sa lumaki na ang kanyang tiyan. Samantala si Edward naman ang labis na nabahala sa kalagayan ni Cheryl. Pare, dalawang iced tea. Pare, si Cheryl, 3 buwan. Congrats, pare! Nagiging tatay ka na. Eh, kailan ba ang kasal? Hindi ko nga alam eh. Gustuin ko man. Wala akong sapat na pera para magpakasal kami. Pero hindi yun ang problema ko eh. Sigurado mapapatay ako ng mami niya kapag nalaman ang kalagayan ni Cheryl. Eh, ba't di nyo pa alam sa kanila? Habang maaga pa, oh. Oo nga naman, Edward. Bakit hindi ka pa proud na magiging tatay ka na? Dapat nga ipag malaki mo na kahit ganyan kakaliit, nakakabuo ng bata. Oo, baka naman natatakot ka na baka maging katulad mo magiging anak nyo. Ano ba talaga ang problema mo? Wala ka namang alam maasarin kundi ako! Gusto mo yung palong sa'yo to? Tama na, tama na. Masyado ka naman, diba? Wala naman masama sa sinabi ko, ah. Marami ka na. Isip na to! Huwag mo na patulan. Kapit kong pare! Customer ka doon, oh. Tama na, tama na. Halika. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? O pumapangit na ba ako dahil sa pagbubuntis? Shane, mahal mo ba ako talaga? Ano ba namang klaseng tanong yan? Wala lang. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na magkasama na tayo at magkakaanak na tayo. At ilang buwan na lang, magiging magulang na tayo. Nakakatakot, no? Ang ibig kong sabihin, paano kung magkaanak na tayo ng katulad ko? Tutuksoin din siya ng kapwa niya bata. Ayokong maranasan niya ang lahat na panlalait na pangungutya ng dinanas ko. Naiintindihan kita. Pero paano kung katulad mo nga ang maging anak natin? Hindi mo ba siya matatanggap? Hindi mo ba siya mamahalin? Edward, maliit man o malaki, anak pa rin natin siya. Bigay siya sa atin ng langit. At bilang magulang niya, dapat mahalin natin siya ng buong buo. Katulad ng pagmamahal na binigay ko sa'yo. Salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. O, Rhea, bakit? Cheryl, sorry. Noong una, ako pa yung tumutok kay Kuya para ligawan ka. Pero nung makita ko kung paano masaktan si Kuya kay Vivian, nasaktan din ako eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat para hindi siya ulit masaktan. Kaya nung nalaman ko na nagkakamabutihan na kayo, natakot ako. Natakot ako kasi baka saktan mo rin siya eh. Rhea, mahal ko ang kuya mo. Mahal ko si Edward. Alam ko. Nakikita ko naman eh. Kaya siguro, umiyak ako ngayon kasi finally,
nakakita na rin ng kuya ko na tunay na magmamahal sa kanya. Ang swerte ni Kuya Edward sa'yo. Maswerte din ako kay Edward. Dahil nakakita ako ng isang lalaking responsable at tapat magmahal. Tuluyan na ring nagkaayos sina Cheryl at Rhea. Halos kasabay nito, naglakas loob na ring humarap ang magkasintahan sa mga magulang ni Cheryl. Upo ka. Dad, I'm sorry. Binigo po kita. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami, Dad. Alam po namin kung gaano po kayo namin nasaktan. Kaya po kami nandito para humingi ng sorry sa inyo ni Mami. Nandiyan na yan eh. Magalit man ako, wala tayong magagawa kundi tanggapin ang lahat. Alam mo ba, nang umalis ka, walang gabing hindi umiiyak ang mami mo. Kaya, hindi natin siya masisisi kung hanggang ngayon eh, hindi pa niya matanggap ang lahat. Dad, sorry. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo ni Mami. Alam ko yun eh. Pero ibigay na lang natin sa kanya yung panahong kailangan niya para matanggap niya ang lahat. Pero palagay ko, mas madali niya matatanggap kung maayos yung maaga ang kasal niyo bago kayo marap sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat ng paraan para maikasal kami agad. Salamat, Edward. Alam ko hindi ako mabibigo sa iyo eh. Oh, teka, alam niyo na ba kung lalaki o babae itong magiging apo ko? Ha? Siyempre excited ako. First time magiging lolo ako. Dad, lalaki po. Talaga? Opo. Aba! Medyo gumagalaw dito. Nararamdaman ba? Oh. Oo nga po. Medyo malikot nga po. Malikot ha? Makulit ata itong magiging apo ko. Dahil sa kakapusan sa pera, hindi agad nakapagpakasal sina Edward at Cheryl. Hanggang sa Cheryl! Anong ginagawa mo dyan?